Kamusta? Ako si Shyla. Ang kwento natin ngayon ay ang anime na pinamagatang Date Alive Season 2. At kung hindi mo pa napapanood ang Season 1, ay pwede mo itong panoorin muna dahil meron na tayo nun. Simulan na natin. Nag-umpisa ang umaga ni Shido na problemado kaagad siya kina Toka at Yoshino. Dahil sa paglabas ng kapangyarihan nito na hindi nito makontrol. Shido! Maya-maya ay dumating si Katori na sinabihan si Shido na magdoble ingat sa emosyon nila Toka at Yoshino. Dahil doon nagmamula ang hindi nito makontrol na kapangyarihan. Anyway, I'm counting on you, bro. Samantalang dito ay pinarusahan si Origami dahil sa paggamit niya ng armas ng walang pahintulot. Sabay may pumasok na nagpakilalang si Isaac. Nahatulan na nga si Origami ng 2 months pero sinabi ng kaibigan niyang sundalo na maswerte pa si Origami. Dahil naibaba pa sa 2 buwan ang suspension niya dahil sa tulong ni Isaac na nagmula sa DEM organization. Nagpinagtatakahan naman nila kung bakit siya nito tinulungan. Nagpaalam si Shido at nakipagkita kay Origami. I'll be right back. See you? Ngunit talagang weirdo ito dahil nakipag-usap ito sa loob ng CR kaya nailang si Shido. Sinabi ni Origami na hindi siya kumbinsido sa sinabi ni Shido na siya si Ifrit at hindi si Katori. Pero ginasto niya lang maniwala kay Shido kaya hindi niya pinatay si Katori. Nagpasalamat naman si Shido dahil dito, ngunit nang paalis na siya ay naitanong ni Origami kung tao ba si Shido. Pumasok si Toka sa kwarto ni Shido para maglinis, ngunit nakita niya ang bagahe ni Shido na nakapatong sa kama, sabay naalala ni Toka ang napanood niyang teleserye. Napagkamalan nitong aalis si Shido nang hindi magpapaalam sa kanila. Naalarma sila Katori sa biglaang pagbaba ng love status nito dahil nagdudulot ito ng spacequake or pagkasira. Sabay umalis ng bahay si Toka at hinanap si Shido at saktong naabutan niya itong nanggaling sa CR kasama si Origami. At talagang nagselos ito na nagdulot ng paglindol. Are you tired of me? Nasabi ni Rey na kailangan mapakalma agad si Toka dahil aatakihin ito ng AST soldier kapag na-detect nila ito. At sinabi ni Katori na simulan na ni Shido na i-date ulit ito. Samantalang si Shido ay patuloy ang pagpapakalma kay Toka gamit ang favorite nitong tinapay. Nawala na ang aura ni Toka, senyales na kalmado na ito. Sinabi ni Shido na muntik pa magkagulo dahil sa bagahe na ito at balak niya na itong itapon ngunit tumawag si Origami na nadinig ni Toka sabay na panood niya ang teleserye na may nagaganap na pagtataksil kaya sinundan niya si Shido dahil inakala niyang nagtataksil ito. Sabay na abutan niya si Shido na kausap si Origami sabay na alala niya ang napanood niya rito. Nagkaroon ng spacequake dahil sa hindi mapigil na emosyon ni Toka. Nang sundan ito ni Shido ay naka-fully armored na to. Sinabi ni Rey na nag-umapaw na ang kapangyarihan nito dahil matagal na niya itong hindi nilalabas. Sabay na sabi ni Katori na magtiwala tayo kay Shido. Nahirapan si Shido pakalmahin ito dahil sa hindi makontrol na aura nito. Ngunit sa tatag ni Shido ay napakalma niya rin ito. You shouldn't say. Naikinatuwa naman nila Katori. Nakuha ni Isaac ang buong data tungkol kay Toka dahil sa pagwawala nito. Sabay pinakilala ang the greatest wizard in history na si Ellen. Pinakita si Kurumi na nagplaplano para mahanap ang pinakaunang spirit gamit ang kanyang kapangyarihan. Dahil gusto niya na siya mismo ang tumapos rito. Don't doubt me on that. I will never take it out with my own 2 hands. Nagkaroon ng field trip sina Shido na pinagtatakahan ni Katori na parang may nagmanipula dito dahil sa biglaang pagbabago ng location sa magaganap nilang school trip. It's a subsidiary of... Nagpanggap si Ellen na isang photographer habang nagre-report sa DM Association. Na pinagkaguluhan ng 3 basher. That's so lame. Na naging dahilan kung bakit hindi niya magawa ng maayos ang trabaho niya. Or not, she's just a teenage girl. Once we introduce her to the... Magkasama naglalakad si Shido at Toka nang biglang nagkaroon ng isang bagyo. What's going on? This came to a head. Hanggang sa nakita ni Shido na may naglalaban na 2 spirit. Samantala nakapag-desisyon si Katori na puntahan si Shido para tulungan sa mission. Nakilala ni Shido si Kaguya at Yuzuru dahil patuloy ito sa pagtatalo at nagtatagisan sa isa't isa. You. Your words are hollow. Nang magsuguran ito ay sumigaw si Shido at namagitan.
Dito ay nakaisip si Yuzuru ng idea kung saan sila pwede magpaligsahan, yun ay kung sino ang magugustuhan ni Shido. Dito nga ay wala nang tigil ang pang-aakit nila kay Shido. Natanong ni Shido kung ano ang mangyayari sa isa kung sakaling matalo ito. At sinagot naman nila ito ng maglalaho or mamamatay. To go back to being a single spirit. And when that happens, the two different Niyaya si Shido ng dalawang spirit mag-hot spring, ngunit kasama pala silang dalawa at naiilang si Shido rito. Patuloy ang pagtatagisan nito hanggang sa dumating si Toka at napasigaw ito sa gulat. Dito ay nalaman ni Shido na pinagpalit lang ng kambal ang male at female sign, kaya pala confident ito na walang papasok na lalaki roon. Sabay dating ng 3 basher at nagtagaw si Shido. Sinubukan siyang tulungan makapagtagaw ni Toka ngunit nahulog naman ito sa bangin. Maya-maya ay pumunta si Shido kay Rain. Habang dito naman ay nagre-report si Ellen sa association tungkol kay Toka. Tuloy ang pang-aakit ng kambal kay Shido. Habang sila Toka naman at Origami ay naglalaban sa pamamagitan ng pillow fight. Nadamay si Ellen rito at naging dahilan ng pagkakatrap niya dito. Hanggang sa kinatok ni Teacher Tama ang kwarto ni Shido dahil sa pagtataka nito kung bakit ang ingay niya. Samantala kinausap ni Rain si Shido tungkol sa plano nito at sinabing magkunwari siyang walang alam sa plano. Alam ni si Shido na magiging mahirap ito dahil sa patuloy na pagtutunggal yan ng kambal. Maya-maya ay dumating na nga ang kambal at nagpalagay ito sa kanya ng sunblock habang nagtatagisan. Divine protection from the miasma of light on my Inquiry. What am I doing incorrectly? Okay, here I come. Pinakita si Ellen na patuloy na sumusunod kay Toka habang naalala ang pillow fight na dahilan kung bakit hindi niya nagawa ang mission niya. Inakala naman niyang nakahanap siya ng tiyempo, ngunit nahulog siya sa hukay na gawa ng 3 Marites kasama si Tonomaki. Dito naman ay nagkahamunan sila nila Toka at ang kambal na kung sino ang matatalo ay malalaman kung sino ang master at servant. Dito nga ay naglaro na sila ng beach volleyball. Nahirapan ang team nila Shido. Dahil palaging nagtatalo ang kambal, ngunit malakas pala ang mga ito kapag nagkaisa sila. Agreement. Let's do it. Alright! Did you see that? Yeah! Maya-maya ay palihim na kinausap ni Yuzuru at Kagura si Shido. At dito ay nalaman ni Shido na ang gusto iligtas ni Yuzuru ay si Kagura. Habang si Kagura naman ay si Yuzuru. Dahil sa paniniwala nito, na isa lamang sa kanila ang dapat manalo. Napagtanto ni Shido na kahit ma-pride ang kambal ay nagmamahalan pa rin ang mga to. Dahil dito ay lalong nalitaw si Shido. Samantalang pinakita si Ellen na nakawala na sa pagkakatrap sa buhangin. Kinagabihan ay kinausap siya ni Toka na sinabing kahit andito ka, ay parang wala ka pa rin dahil wala ka sa sarili nitong mga nakaraang araw. Habang tumawag naman sa association si Ellen na sinabing simula na ang pag-atake nang makita niyang mag-isa si Origami. Pinakita ulit sila Shido at Toka na nag-uusap tungkol kina Yuzuru at Kagura na sinasabi ni Shido na hirap siya pumili kina Kagura at Yuzuru. Toka, can I ask for your advice? Sabay na dinig ito ng kambal kaya nagdesisyon itong maglaban na lamang para malaman kung sino talaga ang dapat manalo. Naghanda naman sa pakikipaglaban ang grupo nila Katori para labanan ang Dem Association. Pinakita ang Dem Association na naghanda at inatake nito ang grupo nila Katori. Wala si Katori dito kaya ang nagplaplano ay si Malibog na Blondie. Patuloy na naglalaban ang kambal, samantalang dito ay nagtataka si Shido dahil ang pagkakaalam niya ay mahal nito ang isa't isa. Hanggang sa dumating si Ellen na marami itong kasamang robot at inatake sila nito. Naglabas ng armas si Toka pero biglang nagbago ng anyo si Ellen na parang isa rin itong AST soldier. Ngunit walang laban si Toka rito dahil malakas si Ellen. Napalibutan sila ng mga robot at balak na nitong kunin si Toka. Dahil rito ay na-realize ni Shido na parang palagi siyang walang nagagawa kaya nagalit siya at biglang nahati ang mga robot. Nakinagulat ni Ellen dahil napalabas nito ang armas ni Toka. How can this be? Dito ay natalo na ng grupo nila Katori ang Dem Association. Dahil rito ay nasira ang mga robot kasi nasira na ang AI na nagko-control rito. Your attack! No, that's not possible! Why are you engaged? Sinamantala naman nila Shido ang pagtakas.
Hahabol sana si Ellen, ngunit nahulog siya sa ginawang hukay ng mga Marites na kaibigan ni Toka. That is so lame. Pinalikan nila Shido ang naglalaban pa rin na kambal. Dito ay tinuruan ni Toka si Shido ng tamang paggamit ng armas. Tapos ay inawat na ni Shido ang kambal at sinabing pinipili ko ang future niyong dalawa ng magkasama at ba't pa kailangan mamili kung parehas naman kayong may magandang katangian. Sinabi pa ni Shido na isusugal niya ang kanyang buhay para lang bigyan siya ng chance na maligtas kayo. Nawalan siya ng malay pagtapos sabihin ito. Naantig talaga ang kambal sa mga sinabi ni Shido at dahil dito ay nakapag-isip na sila na agad na nagkasundo. Kaso habang nagmam-moment sila, ay biglang dumating ang spaceship ng Dem Association na kinaasar nila at pinagtulungang pasabugan ito. Pinakita si Origami na nasa ospital na binabantayan ni Rain. Tapos nagpasalamat si Rain kay Origami dahil niligtas raw siya nito. Kaso nagtaka si Origami dahil wala siyang maalala na iniligtas niya si Rain. Habang si Shido naman ay pribadong kinausap ng kambal para magpasalamat sa pamamagitan ng halik. Pero dahil doon ay aksidenteng nasil ito ni Shido. Sabay dating ni Toka na nakitang nakahubad na ang kambal, nagalit tuloy. You've got it all wrong, I swear! Pinakita si Ellen na nagre-report ito tungkol kay Shido na kahit tao raw ito ay nakakagamit ito ng spirit power. Sinimula na ang pagpataw ng parusa kay Origami. Nang biglang dumating ang captain ng AST soldier at galit na galit dahil inilipat ang kanilang tungkulin sa pagtugis sa spirit sa Dem Department. Nagkaroon sila ng festival sa school at dito ay napili si Shido sa isang botohan para mag-perform na kinainis niya dahil sa dami ng student rito ay siya pa ang napili. Pinaliwanag naman ni Tonomaki na sa labanan ng school ay hindi na nanalo ang school nila dahil kay Miko na isang sikat na singer. Dito ay pinag-usapan nila Isaac si Shido na sinasabing dapat nila itong makuha. Magkasamang namili si Shido at Yoshino nang biglang nagkaroon ng isang alarma sa isang spacequake. It's the spatial quake alarm! Kotori? Agad namang dinala si Shido sa kinaroroonan ng signal at dito ay may naririnig siyang kumakanta. That's Diva. The dark. Need to exercise caution when approaching her. Inutusan siya ni Katori na kausapin na ang spirit at simula na ang pakikipag-date. Kaso naasar ito sa kanya. Dito ay nalaman ni Shido na ayaw nito sa mga lalaki, sabay dating ng mga sundalo, ngunit malakas si Miko. Kaya natakasan niya lamang ang mga to. Sa mga sumunod na araw ay pagod si Shido dahil sa paghahanda niya sa gaganaping festival. Nakipagpulong si Shido kina Katori para makapag-research about kay Miko. Sinabi ni Katori na may hinala siya, na dating tao talaga si Miko na kapareha niya. Na binigyan lamang ng phantom ng kapangyarihan. Tingin niya isa itong hardcore lesbian dahil hindi ito nagbibenta ng tiket sa mga lalaki sa mga ginaganap na concert nito. Dahil rito ay nagpanggap na babae si Shido na nagpakilalang pinsan ng sarili niya. Take care of. And so he asked me if I would mind going to Tengu's. Inutusan na siya ni Katori na magpakilala kay Miko. Effective naman ito dahil nakalapit sa kay Miko nang hindi ito napipikon. Pag-uwi ng bahay ay pinag-usapan nila si Miko at kung ano ang plano sa susunod na mission. Pinuntahan niya na nga ito sa bahay at patuloy na kinaibigan si Miko. Ngunit sinubukan siyang gamitan ng kapangyarihan ni Miko pero hindi siya tinatalaban dahil sa babae lamang ito gumagana. Kaya nagtaka si Miko sabay tanong ng isa ka bang wizard or spirit. Kinabahan sila Katori nang marinig ito. Dito ay inamin ni Shido na hindi siya ordinaryong tao dahil may kakayahan siyang isil ang kapangyarihan ng spirit para maigligtas ito. Pero sinabi ni Miko na masaya siya kung anong meron siya ngayon kaya hindi niya raw kailangan ng tulong para isil ito. Napansin ni Shido na masyado itong bilib sa sarili at mapagmataas. Kaya ginamitan niya ito ng reverse psychology. At sinabi ni Shido na galit siya sa mga mayayabang. Nagtagumpay naman dito si Shido dahil nakuha niya pa rin ang atensyon ni Miko. Hinamon siya ni Miko ng sugal sa pamamagitan ng pagtatanghal sa darating na festival. Kung manalo raw si Shido ay magpapasil ito. Kung matatalo naman ay sa kanya na ang mga spirit na naisil ni Shido. Pinakita ang Dem Association at ang captain ng AST soldier na nagtatalo dahil bakit may pangalan ng tao na kasama sa target hulihin. At ang taong iyon ay si Shido.
What on earth was that about?